Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin yung November 23 to 29. Maraming salamat muna kay Iam Zay as a zebra. Iam Zay Vlog 7242 sa yung thanks donation. Iam Zay Vlog as a zebra 7242 sa yung thanks donation. Maraming salamat ma'am. Sa ating mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personality. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. No? General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Sa'yo pa rin, sa'yo pa rin ang pagbabago ng buhay mo, wala sa baraha. At wala kanino man. Meron tayong Sagittarius, Pisces, Aries, Cancer, and Taurus. Okay, may blockage ka, no? Iba dito may blockage. Mayroon kayo ano? May mga, siguro iba dito mahilig kayo mag-hiking. Yan. No? Or may mga pag-akit, yun nga, hiking. Pag-akit sa bundok, papuntang mga, magti-trail, ganyan. May mga trail situation. Yung iba blockage, may obstacle ako nakikita sa'yo at may mga delay na pwedeng magganap sa'yo. Or may mga i-delay ka. Ganyan. May mga challenge din. Ano? May matigas ang ulo. Itong taon na to, pwedeng anak mo, karelasyon mo, a person who's connected sa'yo. There's a love kasi ako nakikita. Matigas yung ulo niya. May sinasabing enemies. Pwedeng magkakaroon ng, pwedeng may mga taong galit sa'yo, or ikaw ang galit, or may taong malapit sa'yo na magkakaroon kayo na hindi pagkakaintindihan. Pwedeng anak mo, karelasyon mo, basta a person who's connected sa'yo. May nakikita rin akong loyal person. Pero, hindi ko lang maintindihan, pero may blockage. May mga tao na trusted sa'yo, or hindi yung ally situation, ano, sa nakita ko dito. May meron ka mga hinihiling, or your wish come true, na gusto mong mabago in life, pero may blockage eh. Pero sabi dito kasi, need mong i-progress. Kung may mga bagay na nagkakaroon ka ng blockage, may mga bagay na need to progress, para ma-achieve mo yung kahilingan na yon. Ako nakikita sa'yo. Basta alam mo daw kung ano yung purpose mo, alam mo kung ano yung main concern mo, kailangan lang ng lakas sa loob, and confident dapat sinasabi dito. And you need to be loyal. You need to be loyal dun sa sitwasyon na yun. Or you need to be loyal to yourself first than others, no? Ang sinasabi rin dito. Kasi because of the blockage nga na nangyayari sa'yo, this time sa nakita ko dito. And then also, there's a luck. May mga chances or hope ako na nakikita sa'yo, no? Iba dito, there's a small happiness or may mga lack of an opportunity, ibig sabihin, either pagbabago ng buhay din kasi yan, no? So, nakita ko dito. Maaari may mga iba sa inyo is, may mga bagay ka na gusto mong mapagwagian. Or sa iba is may mga panalo when it comes sa mga taong malapit sa'yo, mga taong mahal mo, ganyan. May mga taong nagbibigay ng support, friendship, allies, or mga tao na pinagkakatiwalaan mo, pwedeng ganon. Lucky ka doon, pwedeng ganon. Or mga kapatid, pwedeng ganon. Or handun yung thinking about a luck to change, ganyan. Diba dito gambling? Yeah, may mga chance kayo na pwedeng manalo kayo when it comes to a gambling. Merong tao na magbibigay ng pagmamahal. Ikaw ang magbibigay ng pagmamahal or siya ang magbibigay ng pagmamahal. Yun na nakita ko dito. And then also, there's a romance. Ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago sa'yo pagdating sa iba sa relasyon. Or sa iba sa inyo is pagdating to an emotion. Yun na nakikita ko. Either emotion mo or emotion ng malapit sa'yo. Yun. Merong
may tao daw na magkaka-crush sa'yo. Sana all. Or ikaw ang magkaka-crush. May crush. May taong magkaka-crush. Yun ang nakita ko. Or ikaw, may crush ka. Ganyan. Meron din merong tao na connected ka. Pwedeng asawa, boyfriend, girlfriend, or family, biyanan, or kung ano man yan. Pero may blockage doon. Hindi ko alam why. Magkaaway ba kayo? Magkagalit ba kayo? Ayaw niya ba sa'yo? Ayaw mo ba sa kanya? Parang may ganun. There's may mga chord situation na love chord, parang ganun. May mga affection situation kasi ako nakita. Basta you need to trust your intuition na. Kung may mga bagay na kahilingan, siguro need to progress o kung kailangan na magbago-baguhin. Nandun yung hope and dream eh. May achievement daw may ma-achieve ka. Ibig sabihin, may ma-achieve ka or may marireceive ka sa taong malapit sa'yo. Yun ang sabi. Ay, namatay yung iPad. Energy ni Sagittarius. Or ikaw ang magbibigay. Eh kasi di ba magbe-birthday ka na? O baka dahil doon. Kaya kami marireceive. Kaya may delay ka talaga. So ba dito may taong may boundaries or you need to put boundaries? Be responsible and you need to commit to achieve something and nagkakaroon ng limitation sa iyo sa iba Basta there's a limitation na nangyari. Kaya nakikita ko sa'yo, nagkakaroon ka ng delay. Dito, you want to structure a situation but there's a blockage. Maaring sarili mo rin blockage mo. Or someone. Energy ni Sagittarius. Parang ikaw na ikaw Okay. Thanks. Okay, energy mo. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo, hindi pare-pareho nagiging maraming path yung nakikita ko. Yung energy na iba, magkakaroon ka raw, may paghihintay. Ibig sabihin, may hihintayin ka. Yung iba sa inyo, may hihintayin kayo. O may hinihintay ka. Yan. Ang nakikita ko rin sa iyo is magkakaroon ka na pag-isolate. Mayroon ka mararamdaman ng, siguro makakaramdam ka ng disappointment. Pwedeng sa sarili mo, dahil sa mga inaasam mo, pwedeng ka na o sa mga gagawin mo, pwedeng ma-disappoint ka or magkakaroon ka na disappointment with someone. May nakita akong failure, may nakita akong parang pagsisisi, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. It could be possibly na there's a loss situation ako na nakikita sa'yo. No? Yun na nakita ko energy. Sa iba dito may mga lakad kayo. Ganyan. Siguro may mga malayo man o malapit, may mga lakad ako nakikita sa iba sa inyo. May kabiguan Dadere ko na kayo. Yan. You feel, yung iba dito parang nandun ka sa point na bahala na, ganyan, bahala na situation. Yun yung ibang energy na nakikita ko. And also, you want to put something, you want to put an effort sa isang sitwasyon na you want to grow. Or nandun ka sa point na parang may mga preparation situation or you're waiting for something na gusto mong ma-prepare or gusto mo i-progress, parang gano'n. Kasi di ba kanina pala may progressing tayo nakita. Yon ang nakikita ko sa iyo. May mga bagay ka doon na pupukusan na hindi mo naman napupukusan dito Actually, naghihintay ka dito. Kumbaga, you want to create something into your life na you want to put an effort doon pero may paghihintay. Yun ang nakikita ko. Another message Sa another message, dito sa nakikita ko dito, may tao dito na wala nang interesado sa iyo. Or ikaw, wala ka interesado sa kanya. Vice versa, may taong walang love or wala siyang pake.
May tao na hindi siya very supportive or wala sa katwiran. Pwedeng mas bata to sa'yo or anak mo, karelasyon mo, or pwedeng vice versa. Baka ikaw yung mas bata sa kanya kasi wala naman yung pangalan mo dito. May taong naboboard or may taong nababagot, naiinip, palaging basta maganon. Hindi, naboboard na siya or naiinip siya or hindi siya masaya. Parang ganon nakikita ko sa iba. May taong walang interes no? Tingnan natin parating kay Sagittarius. Anak. Okay. Yung anak ko. Tapos na pala yung ano ko. Parating kay Sagittarius Universe. Masakit ulo mo? Iba dito sumasakit ulo. Kasi masakit ulo ko eh. Parating. Gumen. Haluga. Okay, parating sa'yo. Parating na. Boom, boom. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, may mga bagay daw na alalahanin mo. Maaring nandun yung iba sa inyo is hindi kayo gano'ng makapagtutulog. Pwedeng night shift ka, o kaya may mga alalahanin ka, o kaya pagising-gising ka sa gabi sa iba sa inyo. Parating din sa'yo is magkakaroon ka na ng doubt. Ganyan. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa mga plano mo, or pwedeng with someone. There's a doubt situation. Nandito ka sa sitwasyon mo na parang you want something clarity. Ako nakikita sa'yo. Nandun ka sa point na you don't know how to proceed. Maybe you're waiting or you don't know how to proceed. If you take it action na ba or hindi pa, or magstay ka or mag-go ka, gano'n. Nandun ka sa point na yun. May mga bagay kasi ako nakikita sa'yo na i-evaluate mo daw or you need to evaluate. Kasi nga, sabi ko sa'yo dito sa umpisa pa lang na may blockage ka. Maaaring nakakaroon ka ng plano pero may doubt ka doon. Pwedeng gano'n, di ba? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. May mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na gusto mong i-correct, gusto mong itama, o gusto mong aksyonan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo, kung titignan ko dito, ang busy ng utak mo. Ang busy, ang dami mong iniisip. O may mga iniisip ka. No? Ako nakikita sa'yo. Ano ba ito, anak ko? Dahil po. Yun. Sa iba sa inyo is parating, baka maging busy kayo kasi may mga multitask, multiple priorities ka na nagagawin. Actually, may union ako nakikita sa iyo eh. May union na parating din. Kasi nga birthday mo, diba? Baka may union na mangyayari sa iyo. May union or may mga collaboration, partnership, may mga dealing situation ako na nakikita sa iyo dito. And then, may mga plano ako nakikita. Alam mo, sabi dito, mag-save ka lang ng money. O may pinag-iipunan ka. Diba dito para may pinag-iipunan? Yun nakikita ko. Yun, may isang babae na mas may edad sa'yo, nakakausap sa'yo. Either magbibigay siya ng suporta or advice sa'yo. Pero may babae, kung ano man ang edad niya, pero babae siya. Sa iba kasi may edad to. Mas may edad sa'yo. Pwedeng 1 taon, 2 taon, pwedeng ganun. Kung ano man ang edad niya. Pwedeng magulang mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng a person na connected sa'yo, syempre. May or ikaw ang bibigay sa kanya. Vice versa. Yun ang parating sa'yo. May bigla ang magaganap o mangyayari. Ibig sabihin is may mga, basta may bigla ang magaganap o mangyayari. Pwedeng bigla ang alis, bigla ang desisyon, bigla ang movement, biglaan magaganap. Sa iba may mga biglaang mangyayari isang sitwasyon na minamanifest mo. Mangyayari siya. Parang ano siya, in out of nowhere, mangyayari siya. Kasi bigla siya. Yan. Bigla. Maaaring kung ano yung minamanifest mo.
Bigla daw yun ibibigay sa'yo. Kung ano may, basta may mga biglaan. Tingnan natin, dapat iwasan na Sagittarius. Dapat iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Daming iniisip, yarn. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung hindi ka maging practical. Yan. Is not to take good care yourself, being a practical and not to take good care yourself. Iwasan mo rin yung hindi mo makita yung katotohanan ng isang sitwasyon. O is not to focus to your instinct or intuition, yan. Trust your intuition. Iwasan mo yung hindi magkaroon ng parang may mga bagay kasi na need to fix, ganyan. Ako nakikita. Halimbawa, meron ka mga unfinished business, ayusin mo kung maayos pa or kung hindi na, you need to cut it, diba? Ano yung sitwasyon. Pero ang sinasabi kasi dito, you need to see the fact. No? Iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt, magkaroon ka ng lack of clarity, lack of idea, o lack of focus ka. Yung malito, iwasan mo yun. The blockage, iwasan mo yun. Yung maging unproductive ka or yung magkaroon ka ng mga misinformation, ibig sabihin, kung kinakailangan, mas more ka pang mag-get ng information in a situation to begin a new beginning in life, gawin mo. Diba? Ang sinasabi rin dito na you need to start a new journey in life or may tatahakin ka na isang sitwasyon sa buhay mo na bago. Maaring may mga magtatapos o kaya may mga maasasaayos, pwedeng ganon sa iba. May mga magre-restore. Restore, o yun nga, pagsasaayos or may mga pagbabalik ng isang sitwasyon or may mga sitwasyon na may mga marirecover, kumbaga. Iwasan mo rin yung malice of talking, kumbaga, being truthful to yourself in a good way, tsaka yung magbigay ka rin ng opinion, magbigay ka ng mga gusto mong sabihin, wag lang yung mapipi, ganyan. Kailangan mo rin magsalita. No? Ako nakikita dito. Iwasan mo, syempre iwasan mo yung isang bagay, isang sitwasyon na, alam mo yung isang sitwasyon na pwedeng magiba or mag-broke or mag-destroy. Hindi ko alam iba-iba kasi pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa pera, pwedeng sa health issue, pwedeng ganon. Yun ang nakita ko dito. You need to fool yourself to recover something in your life if you see na it's worth it. If you see the fact, kung pwede pa ba or dapat ba. Ganun ha, para mas maintindihan nyo. You need to use your head when making a decision. Huwag muna ang puro puso, kasi puro puso ka. No? Huwag puso and puso. Huwag puro puso. Okay? May mga bagay din na talaga na kailangan mong baguhin sa sarili mo. Relationship, love. Tingnan natin ang love mo, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sagittarius. Kung sino man yan. Person who's connected sa'yo. Okay. Diba dito, ano to? Okay. Tingnan natin ha. Kung may lalabas pa. Okay. When it comes sa love, kung kayo single ate. Alam ko naman na hinihintay nyo ang love. Alam nyo, binibigay lang ng sakit ng ulo yung sarili nyo. Si ate bitter. Yan yun na. Kayo naman, oh. Okay, when it comes sa mga single dyan, sa mga single may makikilala ka raw by the internet. Or may kukonect, may darating na bago. Aray ko anak, ang sakit. May darating sa'yo.
by internet yung nakikita ko sa iba dito eh. Sa iba naman, someone spying, ano? May ini-spy ka ba or may nag-i-spy sa'yo? May isang sitwasyon na mabibigla ka, masyashock ka, or basta ano to, expect the unexpected. Kasi, maari itong sitwasyon na to is hinihiling mo rin. Parang there's a wish come true na makakamit ka. Na magkakaroon ng renewal or may mga new idea, new opportunity na darating sa iba. Sa iba dito, this a renewal or development sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. May pag-aaral, hindi ko alam kung mag-aaral ka ba o may pag-aaralan ka ba, may i-research ka ba, may sisiyasatin ka ba, mayroon ako nakikitang gano'n. Sa magkakahiwalay, ha? Ngayon natin kung ano na nasabi ko message sa'yo. Sa mga magkakahiwalay, ang nakita ko, yes, nagkaroon ng, kasi isa sa inyo kasi ano eh, alam mo yung mas ginagamit niya yung isip niya down to heart, or ano yung sitwasyon na meron siyang nalaman na katotohanan when it comes in this relationship and they cutting you, or vice versa, no point in time, wala pang alam mo dito. May hinahanap siya. Itong tao to, kasi nagkaroon ng, may nag-move forward eh, may nag-let go, or they walk away, or na-disappoint na may hinahanap siya na isang situation na gusto niyang mag-fulfill eh. Siguro hinahanap niya yung sarili niya, or may hinahanap siya na wala sa'yo. Kaya nakita ko na parang nagkaroon ng letting go or pag-escape in this relationship sa mga nagkahiwalay dito. Pero ang nakikita ko dito, isa sa inyo is they always thinking this relationship. Maaaring na doon pa rin yung pag-spy, o doon yung may mga inaalam o nagtatanong-tanong ng mga bagay-bagay either sa kaibigan mo o sa kakilala mo, o may pinagtatanungan siya, o ikaw ito, no? Maaaring ganun. Ang nakikita ko dito is may isa dito na they always give a support. Na handun yung they patiently waiting sa sitwasyon na ito kasi handun yung kahilingan niya na gusto niya muling mabuo yung nawasak na relasyon. Yun ang nakikita ko sa isa ha, sa isa sa inyo, kasi vice versa tayo. Yun. Someone want to heal this relationship. Pero magkakaroon daw kayo ng getting together again. Panalo, baluga. Or someone is thinking, nandun yung sa loob-loob niya na sana magkabalikan kami, sana ganito, sana ganyan, sana ganito. Sa mga magkakarelasyon, sa nakikita ko dito, may disappointment eh, no? Hindi ko lang alam kung ikaw is madi-disappoint sa kanya or siya is madi-disappoint sa'yo. Pero there's a disappointment situation. Pwedeng yung disappointment na yon is paulit-ulit. Pwedeng ganun. Nangyari na noon, mangyari muli ngayon. May mga ganun. Pwede rin na disappointment when it comes related to a mother figure. Pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, pwedeng biyanan mo, or mas matanda sa'yo, pwedeng ganun. Magkakaroon ng disappointment in this relationship. May mga cycle na isang sitwasyon sa buhay mo na nangyayari noon, na nangyayari muli ngayon. Yun ang nakikita ko. And then also, pagdating kasi sa relationship na to, alam mo sa sarili mo, bakit? Alam mo yun? Bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit nangyayari yun? May sinasabi siyang ganun dito sa sitwasyon. Kumbaga, isa sa inyo nakakaalam kung ano yung gusto niya sa sarili niya, kung ano yung gusto niya sa relationship na ito, or kung ano yung alam niya naman yung tama at mali, pero siguro kung ayaw niyo, kasi iba dito, ayaw kasi maghiwalay, umiiwas na lang, may pag-iwas, either ikaw umiiwas o siya umiiwas, o kaya wag lang magkaroon ng disappointment o galit, umiiwas na lang yung bawat isa, pwedeng ganun. Yun na nakita ko. Kasi alam mo yung isa sa inyo dito, masalita. Isa sa inyo masalita. Either ikaw masalita or siya yung masalita. May taong masalita. Money. Tingnan natin money mo. Money po na Sagittarius. May lungkot May lungkot kasi isa sa inyo eh.
Ewan ko why, pero nakakaramdam ng lungkot sa relasyon. Money. Hindi ka stable Either yung trabaho mo or money mo is not stable. Okay, when it comes sa money mo, ang nakita ko sa'yo dito is may mga may mga tensyon na hindi pa tapos. Pwedeng may mga utang ka, or pwedeng may mga napangakuan ka, pwedeng ganun. O kaya may mga unresolved situation pagdating sa pera, pwedeng ganun. Yun. Yung ba dito not stable? Nagkakaroon ng failing o failure situation? May mga sitwasyon na nakakapagpahatak sa iyo sa nakaraan. It's more ano kasi siya, no? Dito ka sa point na it's more unstuck yung pera mo sa nakikita ko dito. Sana may ipon kayo. Sabay ganun. Sana medyo maghipit ka pa ng konti, no? Kasi it's stuck to Stuck yung pera mo, hindi stable. Well, nagkakaroon naman siguro pagka meron ka nalalabas, pwedeng ganun. O mas higpitan mo pa hanggat kinakailangan, no? Mas higpitan mo pa. Kailangan kasi sa'yo is to growth and learning and growth when it comes sa money mo. Be organized. And then also, sa money kasi, dissatisfaction. Ang dami nga tumatakbo sa isip mo, actually, bakit ganun, bakit ganyan? Well, the choices is yours dito pagdating sa pera mo. Dito, ha? Ako nakikita sa iyo. Saan ba to? Saan ba to nanggaling? Iba dito parang hindi naman nababahala. Bakit ganun? Parang hindi ka nababahala Sana all. May nagbibigay sa'yo o may binagbibigyan ka ng pera? Parang ganun ang nakikita ko sa iba. Ang bagal ng takbo ng pera mo, ang bagal ng redevelop or improvement. So nakita ko sa iba dito Iba dito may business, malaki man o maliit. Pero maghintay ka lang daw. Siguro within the 3 to 10 days, weeks, o months man yan, o by the next year of October, pwedeng ganon, magkakaroon ng kasaganaan sa'yo. Yun ang sabi dito. Kaya lang, ang nangyayari kasi dito is you need to escape sa isang situation na it's not working to you anymore. Ibig sabihin, maire-release ka, maile-let go ka. No? Kasi sabi ko sa'yo, may blockage ka, di ba? Siguro, may blockage ka na dapat mong alisin o i-release sa sarili mo. Tapos magiging magaan siya. And then yung kasaganaan na yun, papasok siya. Yun ang sabi dito. Magkakaroon na improvement sa iba. Ano ba yung mga blockage mo? Halimbawa, tinatamad ka. Halimbawa, yung karelasyon mo, mabigat yung energy. O kaya, hindi ka kumikilos. Depende kasi yun kung ano yung nagiging blockage mo. Kung ano yung mga dapat i-release o i-let go. O i-cut. Or yung, if you feel that it's worth it. Ganyan. Advice. Ang 4-4 ang dami mong 4 Okay, hindi ko muna bibigay yung advice Bigay mo na kita ng another message. Para mas marami kang malaman. Okay, when it comes dito, sa nakikita ko sa'yo, may marireceive ka talaga. May hihingi ng tulong? Or hihingi ka ng tulong? Parang ganun. May paghingi ng tulong. Or you will receive gift. Or magbibigay ka ng gift. Okay, when it comes sa ibang messages, hindi mo na advice. Meron akong nakikita dito na taong nagiging tanga or magiging tanga. Yun ang nakikita ko And then also, you still holding para may hinuhold kang isang sitwasyon sa buhay mo, parang yan din, nagkakaroon, stuck siya, nagkakaroon ng rejection, or may tao, may mali, may nagkakamali, o may mali kang magagawa, o may taong may mali. May taong naghahari-harian, may taong matigas ang puso, may taong may kalupitan, or handuin yung situation na parang sinasabi niya dito kasi na
mas ako yung nakakaalam, mas ako yung tama, ako yung parang nag-entitled attitude siya. Yun ang nakikita ko dito Yun. There's a burden, struggle, problem, situation ako nakikita sa'yo. May mga taong galit, May galit, mga or may taong galit. Yan. Doon sa struggle, may taong babalik, taong nakaraan, or ikaw babalik ka sa nakaraan, o may babalikan ka sa nakaraan, o may kinakailangang balikan sa nakaraan. Yung mga tension na hindi pa totally natatapos sa iba sa inyo. May taong makasarili sa Kim, sarili niya na iniisip niya, there's a rejection. Okay, when it comes to advice, mag-advise na tayo. You need to control yourself. Kailangan mo mag-focus. You need to use your wisdom, karunungan, katalinuhan, to clarity yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Kailangan mo magpasya. Kailangan mo magpakatatag. Kailangan mong proteksyonan yung sarili mo. Kailangan mo ng logic organize. No? In some aspect of your life. Mag-focus ka sa sarili mo. You need to structure, to rebuild again yourself. You need to think to the future. May mga sitwasyon na need to let go. Kailangan mo rin baguhin yung sarili mo in a 2.0 version of you. Or balatan mo yung ang sarili mo in a new you. Yon. And sinasabi rin dito na kailangan mo maging aware sa pera man yan, sa sarili. Kung kailangan mo mag-exercise ka, iniinom, kinakain, pwede ka na. Or any situation na you need to be aware. You need to take it action, moving forward, motivation, and do your passion. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na kailangan mo nang itama or kailangan mo na talagang i-correct. May mga sitwasyon na kailangan mong desisyonan at kailangan mo nang magkaroon ng clarity sa mga bagay na kailangan mong pagpasyahan sa buhay mo. Ikat yung mga dapat ikat. Try to make it balance and control. And kumbaga, tapusin yung mga dapat tapusin. Yun na sabi. Start to begin something. Kasi may sinasabi na, you need to find peace. May bullying, ako nakikita. You need to find peace. Ang sinasabi ito. Kasi andun ka sa point na, you need to revenge in a good way. No? You need to revenge in a good way. Huwag kang mag-iisip ng masama. Kasi andito si Angel. Ako nakikita sa'yo. Yan, balance lang balance. Arigatou namaste, God bless.